Guys, magandang araw. This is me, Jerabat Vlog. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataong muling ibinigay sa atin ng Panginoon ng panibagong araw. Before we start ang gusto kong ipakita sa inyo, guys, huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-like and share this video para makita rin ng ibang mga aspirant soldier na gustong pumasok sa any agency of the Armed Forces of the Philippines. Ang ipapakita ko sa inyo, guys, yung the process o step by step how to enter the Philippine Army, especially sa aking unit, Philippine Army. Ipapakita ko sa inyo yung qualification ng isang non-commissioned officer o enlisted personnel, at ganun din yung qualification for officer. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga pay and benefits at yung contacts at saka yung mga address na pwede yung puntahan, yung mga respective unit na pwede yung puntahan para mag-inquire. Ngayon, guys, ang itatopic ko muna ay for non-commissioned officer or enlisted personnel sa mga aspirant nating mga kababayan, mga kabataan. So sa candidate soldier, bago ka mag-enter, must be the following qualification. Dapat you are qualified. First, siyempre, you are natural born Filipino citizen, and then dapat you have 72 units in college, or if a higher school graduate, must possess technical skills, talents needed by the AFP. Ito yung mga you are dapat mag-undergo ng TISDA para magkaroon ka ng skilled. Yun ay needed na kailangan ng Philippine Army, yung may skilled. And third, at least 18 to 23 years old before the date of appointment as candidate soldier. Dapat 23, before mag 23 na sa training center ka na, pasok yun. Or before mag 23 ka, dapat may order ka na nalabasan. Kasi pag halimbawa ngayon bukas mag 23 years old ka, after 3 days bago pa lang nilabasan ng order, possible na ma-disqualified ka kasi overage ka na. And then at least 60 or 72 inches in height. Similarly, kung kailangan, ito naman sa mga hindi ma-height yung qualification ng height, pwede naman mag-request ng height waiver, pero pwede naman natin i-request yun, lalo na sa mga indigenous people. Pwede yun. At syempre, requirements din sa enlisted personnel, kailangan ay single, without child. Kailangan binata ka, walang sabit, walang anak sa labas, you are single. Yan. And then you must dapat good moral character ka. Good moral character ka rin. Kailangan din yun ng AFP, yung good moral character, kasi nga para maiwasan yung disrespect dun sa mga superior mo. Kailangan you are respect, na alam mo sa sarili mo kung anong ranggo mo. Hindi ka masyadong kailangan pag ma-convert na yung attitude mo, civilian to military attitude, kailangan wag mo nang bigyan priority yung sarili mo, kundi dapat yung talaga, kasi you are government property na masunod na yung gobyerno. And then dapat may pasa mo yung APSAT score of at least 45, kasi kung yung magkakamali, dati kami ay 120 items, dapat ma-hit mo yung qualification ng exam 45.
Sa 120 dapat 45 ang makuha mo. Pag 44 pababa, ibagsak ka, ready ka. And then must have pass yung PFT and PMA. PMA, Papa Mike Echo, dapat may ipasa mo rin yun. Kailangan din yun sa isang aplikante. And then siyempre physically and mentally fit for military training. Hindi pwede yung para ka bang palamya-lamya, tapos madali kang mapanghinaan ng loob. Ay, kasi ang sundalo dapat buo ang katawan, pinasok mo yung isang bagay, ang pagsusundalo dapat panindigan mo ng buong tapang. Yan ay requirements para sa non-commissioned officer or enlisted personnel. Ulitin ko: una, natural born Filipino citizen. Pangalawa, dapat may 72 units ka in college, or wala ka nun, high school graduate or K-12 pwede, pero dapat mas possess mo yung technical skills kung na kailangan ng AFP, technical skills na kailangan ng AFP. At least 18 to 23 years old before a date appointment as candidate soldier. At least 60 or 72 inches or 5'0". Pag bumaba ka ng 4'11", bagsak ka na, dapat 5'0", male and female. Tapos next, single without child, dapat binata ka, dalaga, walang sabit. And then good moral character, dapat good moral character, isa yan sa mga qualification. Dapat may ipasa mo yung APSAT score at least 45. Must have passed the qualifying PFT or physical fitness test and PME o Papa Mike Echo, and then physically and mentally fit for military training. Yan ang qualification para sa non-commissioned officer or enlisted personnel. Ayan. Ngayon, yung mga benefits naman ng non-commissioned officer ay ito. Ang benefits naman sa non-commissioned officer, yung PN allowances, monthly gross. Yung candidate soldier ay makakatanggap ng 33,327 na sahod. Sa private, after mo mag-graduate as a candidate soldier, yung automatically rank, yung rank mo ay private, ay may sahod kang 37,038 pesos. Yan ang benefits ng isang enlisted personnel. Maliban doon, siyempre yung insurance and health benefits mo, meron ka rin nun. Billeting and house privileges, meron ka rin yun. Job security, leadership and other skills training, ibibigay ng Armed Forces of yung AFP na mga training. And then opportunity for career advancement based of performance. Yan ang mga benefits na rin, kasama rin yan. Then opportunities for local and international postgraduate studies. Yan yung mga pinapadala ng Philippine Army para sa ibang bansa para mag-aral na related sa Armed Forces of the Philippines, and opportunity to lead in the Army. Opportunity pwede kang manguna lead in the Army. Yan ang mga benefits ng non-commissioned officer. Ayan guys, maraming salamat sa pagpanood, at sa baba ipapakita ko sa inyo ang ibang detalye, yung contacts na pwede nyong puntahan at pwede nyong kontakin, yung address ng iba-iba't unit sa iba't ibang probinsya na pwede nyo rin puntahan. Ilalagay ko sa description box, tingnan nyo na lang po. Ngayon naman guys, maraming salamat, at for the next videos ay tatapik naman natin yung mga
qualification ng PMA saka OCC and OPC at yung mga benefits, pay, yung sahod nila kung magkano. And guys, maraming salamat. Thank you. God bless. What's up mga katropa? This is me, GR Bat Vlog. Welcome to my YouTube channel guys. Ang topic natin today guys ay regarding kung paano makapasok ng isang sundalo o paano makapasok sa sundalo. Pero before that guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutan i-click sa baba subscribe and like and share na rin para sa mga aspirants applicant na gustong maging membro ng sundalo. So guys, meron lang tayong mga guidelines ito based on my experience sa aking pag-apply kung ano ang aking mga naranasan. Disclaimer muna tayo guys, I'm not belong Army Recruitment Center. Ako po ay isang simpleng membro ng Armed Forces of the Philippines na sundalo na gusto kong i-share naman ang mga naranasan. Oh guys, meron lang tayong topic especially doon sa mga aspirant applicant na gustong pumasok sa pagsusundalo. Una guys, dapat bago ka pumasok sa sundalo meron kang motivation, yung tipong ginagawa mo ang isang bagay ng buong puso, na ginagawa mo to para sa pangarap mo, na ang beneficiary nito para sa pamilya mo o sa girlfriend mo, ganon. Yan, una dapat talaga ay mayroon kang motivation. And of course, pangalawa dapat mayroon kang talagang tiyaga. Kasi guys, sa pag-apply ng sundalo, hindi lang twice, thrice na pabalik-balik ka sa kampo para mag-report, na kung minsan pinapa-report ka, sinasabi nila na may ganito, may instruction, pero pagdating mo doon wala pala. Pero may purpose guys, kasi nga sundalo ang pinapasukan mo. Kailangan maroon kang pagtitiyaga. Kailangan ang pagsusundalo mahaba ang pasensya, hindi mainipin. Yun guys, kasi papabalik-balik ka ng kampo, balik-balik. Ganun din ang naranasan ko personal sa akin, dahil nag-aabang ako ng update. And next, dapat meron ka ring patient, kasi nga kailangan mo talagang magtiis. Pag nag-a-apply ka sa sundalo, hindi yan easy, hindi yan madali. Kailangan mong pagugulan ng maraming oras sa araw, pagod, puyat, dahil tutunta ka ng kampo maaga pa ang report para atin ka ng information na nag-aantay ng update with regard sa inyong pag-a-apply. Kaya kailangan mo rin ng pagtitiis kapag aplikante ka. And of course, dapat kailangan mo rin ng financial support manggagaling sa pamilya mo, kasi kailangan mo talaga lagi kang may baong pera pag nag-apply ka, kasi andyan yung pamasahe, andyan yung imimerienda mo, andyan yung papagkain mo, kasi minsan buong maghapon ka nakaantay sa kampo. So lahat naman yun may purpose. Dapat lagi natin ilagay sa isip na ang lahat ng ginagawa ng army, it is for your benefit. Lahat yun ay may purpose. And of course, last but not the least, kailangan may initiative ka rin. As applicant, dapat initiative ka rin. Hindi mo na kailangan sabihan na ganito mag-report, ganito ganon. Kung talagang applicant ka, dapat pagsabi na alas 7 information, dapat alas
alas 6 before formation andun ka na. Ikaw man ang mag-initiative, maging ganap ka na may sundalo, dapat mabilis umalaw. Ngayon, yun lamang guys. Maraming salamat. For the next video, ito gagawin ko ng series ang explanation ko with regard sa pag-apply ng bilang isang sundalo. Ito siguro ay series 1. For the next video ay itatakal natin yung regarding naman kung paano mag-exam ng APSAT, anong requirements, anong qualification. Yun guys, maraming salamat. Yes sir! What's up mga katropa? Welcome to my YouTube channel. This is me, Jarabat Vlog. So ngayon mga katropa, ang ating discussion ay regarding sa paano ba mag-exam ng APSAT o Armed Forces of the Philippines Battery Aptitude Test. Ano ang mga requirements at kwalifikasyon nito? Ito ay sagot sa mga katanungan ng ating mga viewers. So, ano po ba ang requirements para maka-exam ng APSAT? Ito ang tugon sa inyong mga katanungan para sa mga aspirant applicant. Una, dapat ito ay intended lamang sa enlisted personnel o dun sa mga candidate soldier, sa mga officer. Ay sa ating mga next vlog na lang itatakil yon. So ito muna sa mga candidate soldiers. Qualification. Una, dapat ay natural born Filipino citizen. Ang ibig sabihin, dapat dito ka ipinanganak, dito ka naninirahan, 100% Filipino citizen ka, hindi ka sa ibang lugar ipinanganak, PhilAm o ano pa man. Dapat dito ka nakatira, natural born Filipino citizen. Yun ang una. Yan ang isa sa mga requirements para makapag-exam ka ng APSAT. Pangalawa, dapat ay may 72 units ka in college, or kung hindi, pwedeng K-12, pero dapat mo ng technical skills na kailangan ng Armed Forces of the Philippines, accredited by TISDA. Yan ang pangalawa. At pangatlo, at least 18 to 23 years old before the date of appointment as candidate soldier. Ibig sabihin lang, dapat bago ka ma-appoint ng order, dapat 23 years old ka, kasi pag 24 ka na appointment order ay disqualified ka na. Pang-apat, dapat at least 60 or 72 inches or 50 both male and female. Yan guys ang mga qualification para makapag-exam ka ng APSAT according to dito sa aking listahan. Doon sa mga nagtatanong, ito ang tugon sa inyong mga katanungan. Yan mga katropa, sa mga nais mag-exam ng APSAT ay pumunta lang kayo sa intended na mga opisina ng Army Recruitment Center. Yan, mag-inquire lang kayo doon para sa inyong mga katanungan. Ayan, isa yan sa mga paraan o step by step kung paano ka makapasok sa datahang lakas ng Pilipinas, hukbong katihan ng Pilipinas. And guys, maraming salamat. Thank you. Yes sir! Yes sir! What's up mga katropa? Isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayon. Guys, ang ating discussion today is ano ang susunod nating gagawin after na maka-exam ng APSAT at may result na ito. Halimbawa, ikaw ay pasado na sa entrance exam ng Philippine Army. Ano ang iyong gagawin? Mapaalala ko lang guys, reminders ko lang sa inyo na ang APSAT ay ang covered niya. Pwede kang mag-apply sa Philippine Navy, pwede kang mag-apply sa Philippine Air Force, saka sa Philippine Army. Yan ang covered ng APSAT na pwede mong gamitin sa tatlong agency. Yes, sir! Except lang sa Philippine Coast Guard kasi may sarili silang exam. Ayan guys, nung nakaraan ang topic natin is regarding sa requirements and qualification para sa APSAT exam. Yes, sir! Ngayon,
fast forward tayo guys. Halimbawa ikaw ay pasado na sa APSAT, may result ka na, may ikaw pasado. Ang iyong susunod na gagawin guys ay pumunta sa opisina ng Philippine Army upang mag-inquire kung kailan ang kuta. Yun ang dapat mong alamin, yung kuta, kung saan ang unit ang available. O di kaya i-follow nyo ang Facebook ng Philippine Army sa Facebook para ma-update kayo sa mga kuta kung saang unit. Dapat nyong alamin guys, kapag inyo nang maalaman kung saan ang may kuta, pumunta kayo sa kanilang opisina at magparehistro. Sa gayon ay bigyan kayo ng stub, kasi may ibibigay sila ng stub, hihingin sa iyo ang details, contact number, para kapag may i-disseminate sila na information sa mga applicant ay madali na lang kayo kontakin. Yan guys, paraan o yan ang unang gagawin mo, magparehistro sa opisina ng Philippine Army at mag-antay ng instruction sa susunod mong gagawin. Ngayon, ito ay kinikwento ko based sa aking experience bilang isang sundalo. Kung paano ako napasok sa Philippine Army. Ikikwento ko sa inyo ang step by step na ginagawa sa Philippine Army. Ito ay intended lamang sa mga candidate soldier na applicant na maging enlisted personnel. Ayan lang muna ang mai-share ko sa inyo sa ngayon regarding sa kung paano after APSAT ang gagawin. Sa next vlog natin guys, itatackle natin ang after ng registration, ano ang next na gagawin ng isang candidate soldier na applicant, so on and so on and so on, hanggang sa ikaw ay mabigyan na ng appointment order. Yun guys, i-explain ko sa inyo step by step hanggang sa ikaw ay maging isang ganap na sundalo ng Pilipinas. Yan guys, maraming salamat. Sa ibang detalye o sa mga contacts and information na pwede nyong mapagtanungan o pwede nyong tawagan, opisina or unit ng Philippine Army, ay ilalagay ko sa description box para inyong makontak. Huwag nyong kalimutan i-share ang video na ito para sa mga aspirant applicant na gustong mag-apply sa Philippine Army. Yun lang guys, maraming salamat. Thank you. What's up mga katropa, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Panibago namang video sa ating gagawin ngayon. Ito ay karugtong sa nakaraan nating topic ay regarding sa paano maipasa ang physical fitness sa Philippine Army. Yun ay ang part 4 na ating ginawang videos. Ngayon ang gagawin natin ay part 5 na ang topic natin ay regarding sa ano nga ba ang trade test. Paano natin maipasa ang trade test ng Philippine Army. Pero before that guys, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share na rin. Pindutin na rin ang notification bells para sa mga update na videos, especially doon sa mga aspirant applicant na maging sundalo ng Pilipinas o hukbong katihan ng Pilipinas. Ayan. Ngayon guys, itutuloy natin ang part 5 ng ating discussion ay regarding sa trade test. Ngayon guys, mayroon akong mga listahan na sinusulat nila sa kanilang application form na scale. Ayan. Una ay mekaniko. Ayan. Pag ikaw ay naglagay doon sa application form mo ng mekaniko, dapat alam mo talaga ang trabaho ng mekaniko. Ayan. Alam mo yung meaning ng bluwag at alam mo kung ano ang bluwag. Ayan. Yan ang trabaho ng mekaniko. Pag may sira, dapat alam mo kung paano gawin, kasi ang proctor ay expert regarding dyan sa skill na yan. Ayan, i-check yung knowledge mo regarding sa mekaniko. Ayan, pag sira ang brake o iba pang parts ng sasakyan, dapat alam mo kung paano gawin ito. Ayan. Pangalawa ay meron tayong electrician. Ayan.
electrician. Pag nilagay mo doon sa application form mo na electrician, dapat alam mo yung trabaho ng electrician. Kasi every time na magtatanong ang proctor in regards sa electrical, alam mo kung paano ito sagutin. Dapat marami ka ng baon na pangsagot doon sa proctor. Ayan. Kung ilang butas ba, ilang box ba, ayan. Ang dapat sa ganito, sa ganyan, dapat alam mo kung paano sagutin. Ayan. At pangatlo ay mason. Kung ang nilagay mo doon sa application form mo na skill ay mason, dapat alam mo yung trabaho ng mason. Dapat pag tinanong sa'yo kung ilan ang mixture ng pangbuhos, dapat alam mo ang mixture na pangbuhos. Kung gaano karami ang graba, gaano karami ang buhangin, at gaano karami ang simento. Ganon din, pag tinanong sa'yo ang pangpalitada, alam mo kung ilan ang buhangin at ilan ang simento. Yan ang mga primary na katanungan ng proctor. Dapat alam mo. Yan. Pag sinabing ilan ang butas ng hollow blocks, dapat alam mo rin. Kasi kung ikaw ay legit talagang mason, dapat alam mo yung butas ng hollow blocks. Pag yun tinanong sa'yo at nakalimutan mo, mali ang sagot mo, you are subject and verification kung ipapasa ka ng proctor. Dahil dun sa tanong na basic ay hindi mo na isagot. Ayan. Pang-apat ay printer. Yan. Pag ang nilagay mo doon sa application form mo ay printer, dapat alam mo yung trabaho ng printer. Alam mo yung mixture ng mga kulay. Ayan. Kung paano magpalabas ng kulay ubi. Ayan. Light green o kung ano-ano pa na dapat alam mo. Kasi ang in charge sa'yo na proctor ay expert in regards sa mga kulay sa printer. Yan. Dapat marami ka ng baon-baon, guys. Ayan. At mayroon tayong panglima ay carpenter. Pag ang nilagay mo doon ay carpenter, dapat alam mo rin ang trabaho ng isang carpentero. Alam mo yung size ng bintana, alam mo yung size ng pintuan. Ayan, dapat alam mo lahat yan. Kasi pag itanong sa'yo ng proctor yan isa-isa, at least hindi man buo, hindi man perfect ang sagot mo, pero na nagbigay ka ng kasagutan sa kanilang mga katanungan, ay posibilidad na ipasa ka. Dahil kahit papano sinagot mo, wag lang na tamimi at nakatingala sa taas kapag tinatanong na yung proctor. Ayan. Diba guys? At least may mga hindi man buo ay magkaroon kayo ng idea regarding sa trade test kung ano ang ginagawa. Ayan. At pang-anim ay computer literate. Pag tinanong about computer, dapat may alam ka, dapat literate ka talaga, hindi illiterate. Dapat expert ka within regards computer. Pag sinabi ng proctor, magpalabas ka ng Excel at kung paano ito gamitin, dapat alam mo. Hindi man buo, at least na may idea ka at may basic kang may pakita sa kanya. Kasi ang mga proctor naman yan ay may consideration. Ayan, consideration. Yan, pag sinabing magpalabas ka ng PowerPoint at paano ito gamitin, at least alam mo, may pakita ka, may idea ka. Hindi yung ilalagay mo lang dun sa application form mo na skill, compliance, para lang may makitang ikaw talaga ay may skill. Ay pagdating ng trade test supply, ay subject of verification ka at possible na ikaw ay mabagsak. At kadahilanan ng inyong pag-islas doon sa iyong application, pwede kang matanggal. Hindi magsak sa trade test pa lang dapat. You are prepared. Ayan. At pang-pito, dapat pag sinabing driver, expert ka sa driver, una dapat may license ka. May driver license ka. Student permit, wag. Kasi nilagay mo yung driver. Lahat ng driver may license. Ayan.
pag sinabi mo doon na ano bang kaya mong drivean, kasi may tinatawag silang light truck driver at heavy truck driver at equipment operator. Ayan, dapat alam mo lahat yan. Kung ikaw ay light truck driver o four wheels driver, alam mo magpa-atras ng kotse, alam mo mag left and right. Kung ikaw ay kakanan, alam mo magpakanan. Kung ikaw ay magpakaliwa, alam mo magpakaliwa. Ayan. Pag ikaw equipment operator naman, dapat alam mo yung mga heavy equipment kung paano paandarin at paano i-operate, kasi especially sa unit ng Army Engineer ay kailangan yan ng Philippine Army, ng Army Engineer, yung mga ganyang skill. Yan guys ang ating topic today, ang ating discussion. Hindi man buo, at least meron kayong ideya with in regards sa trade test. Yan kasi ang kabuuan na gagawin after ng physical fitness test. Yan. Then sa next vlog natin guys, hindi pa ito tapos, kasi continue tayo hanggang sa ikaw ay mabigyan ng appointment order and you are subject for take out. Ayan, for reception na doon sa mga training school. Ngayon guys, maraming salamat sa aking viewers, sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan guys, siya nga pala, i-shoutout ko muna si Ricky Uminak, ang aking idol na reserve personnel at the same time siya isang bodyguard. Ayan, panoorin nyo guys, suportahan nyo kasi marami kayong matututunan sa kanyang mga videos. Ayan, maraming salamat guys, God bless. Yes sir! What's up mga katropa, mga kabady? Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Mga katropa, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share. Pindutin na rin ang notification bell para sa mga update na videos. Ayan. Ngayon, patuloy tayo sa ating topic, sa ating pag-uusapan, kasi nung nakaraan ay part 3 ng ating pinag-uusapan ay regarding sa registration sa Philippine Army. Ngayon, ang ating part 4 ng ating pag-uusap ay ano ang next na gagawin, what the next step after mo magpa-register sa Philippine Army. Kasi nung nakaraan natin guys, ang pinag-usapan natin nung part 3 ng ating topic ay regarding sa registration. Ito ay binibigyan ko ng atensyon to all aspirant applicant to become a candidate soldier of Philippine Army. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay what the next after registration. Ang next after registration guys ay magkakandak ang Philippine Army o ng mga unit na intended kung saan kayo nag-apply, ay magkakandak sila ng PFT o Physical Fitness Test. Yan guys ang kanilang gagawin. Magkakandak sila ng PFT para ma-check ang inyong physical fitness kung kayo pasok na maging isang candidate soldier. Isa yan sa mga qualification. May tatlo silang seksyon. Una, mayroon silang post up. Pangalawa, mayroon silang sit up. At pangatlo, mayroon silang takbo. Ano ba ang pasado nito? Ilan ang qualification para maipasa ang physical fitness? Ang competition nito guys ay overall competition, pero dapat bawat section ay dapat maipasa mo yung qualification ng Philippine Army. Kung hindi ako magkamali guys, ay mayroon silang tinatawag na kategory. Kung hindi ako magkamali, kategory ba yun? Basta yun na. Mayroon silang tinatawag na kategory. Kung hindi ako magkamali, kategory ba yun? Basta yun na yun.
Ang physical fitness test may tatlong seksyon. May push up, may sit up, saka may takbo na 3.2 kilometers. Ngayon guys, para ma-sure nyo na may pasa mo ang physical fitness test, dapat before mag physical fitness test, you are ready physically. Dapat handa ang iyong katawan, ang iyong mental, of course, kailangan yan. Kasi pag bumigay na yung isip mo, bibigay na ang katawan mo. Hindi mo na maipapasa ang physical fitness test. Yung isip mo, bibigay na ang katawan mo. Hindi mo na maipapasa ang physical fitness test. Yung isip mo, bibigay na ang katawan mo. Hindi mo na maipapasa ang physical fitness test. Ilan ba ang pasado ng sit up, push up at takbo? Dapat guys, kung ikaw ay aplikante, dapat mas maganda makuha mo yung push up, sit up 55 above para sure ball pasok sa banga na ikaw mapasa mo ang physical fitness test ng Philippine Army. Sa takbo naman guys, mababa na ang 17 minutes above na bagsak ka na sa physical fitness test. Yan ang pinaka-importante. Dapat may pasa mo yung takbo na 3.2 kilometers ang requirements ng Philippine Army. Yan guys ang dapat mong paghandaan, kasi maraming nababagsak totally sa PFT kasi hindi sila well prepared ang kanilang physical endurance. Kaya dapat before mag-conduct ng PFT, nagpa-register ka na, simulan mo na mag-ensayo, mag-practice para maipasa mo ang physical fitness. Kasi para tuloy na, mas maganda na ang iyong katawan ay ready sa lahat ng gagawin mo sa pag-apply. Ayan guys, diba? Ayan ang ating topic today patungkol sa physical fitness test. Ayan. For the next topic guys, sa next vlog natin, ang itatopic natin after PFT, kung malaman mo na na ikaw ay qualified o kung malaman mo na na ikaw ay pasado, ano ang susunod na gagawin. Yun ang itatakil natin o pag-uusapan natin guys sa next vlog. Ayan mga katropa, maraming salamat sa panunood. To all my viewers, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pag-share ng ating videos para na rin sa kaalaman ng mga aspirant applicant na maging sundalo ng Pilipinas. Yan, salud. Yan, thank you guys, maraming salamat. Hello, what's up mga katropa? Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Before with that, maraming salamat sa lahat ng mga viewers. Salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel, especially doon sa mga aspirant applicant na maging member ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Guys, pasensya na sa mga nakaraang araw na matagal na ulit tayo nakapag gawa ng videos in relation or regarding doon sa continuation ng pag-apply sa sundalo. Guys, nung last topic natin, ang pinag-usapan natin ay regarding sa trade test. Ngayon, what the next after the trade test? Ano ba ang kasunod pagkatapos ng trade test? Ngayon, tanggalin muna natin para mas klaro ang ating boses, ano? Ayan. Guys, ang next sa trade test natin ay physical and medical exam. Ngayon, ito mga konting tips lang para before you undergo sa medical exam, at least may idea ka. Guys, sa physical and medical exam, unahin mo natin yung physical. Yung physical guys, stricto yung magpi-physical sa inyo o yung doktor ba yan, kung sinong in charge dyan sa physical. Of course, dapat kumpleto yung kamay mo, 10, kasi minsan kasi mga doble yung daliri, nagiging 11 fingers. So doon pa lang guys ay subject to DQ ka na, disqualification. Tapos yung kamay mo walang bali, straight yan. Ayan,
yung talagang hindi siya baliko. Minsan kasi may mga bali dahil sa mga aksidente ng bata pa. Ganun din sa paa, kasi yung paa ayan yung puhunan ng isang sundalo. Kaya dapat ang paa ay fit siya, wala siyang problema, wala siyang bali, at hindi rin siya kulang, hindi siya putol. Yan kasi ang magsisilbi ng ating pinakahaligi sa ating tahanan. Kumbaga, yan ang pinakapaa, yan ang pinakapundasyon sa ating paghanap buhay, yung paa. Ayan, kasi ang sundalo ay more on lakaran, kaya yun talaga ang very strict sila doon. Then of course, siyempre yung mata, hindi color blind. Kasi sa pag undergo ng ENT o ears, eyes, nose, and tongue, kailangan physically, kailangan fit yun. Yung eyes mo hindi color blind, yung pandidig mo hindi normal, hindi butas yung eardrum mo, yung nose mo yung nose okay naman, kasi ENT, ang ears, eyes, nose, and tongue mo normal, nakakapagsalita ka ng normal, hindi ka pipi o whatever, yan ang chine-check din sa ENT. Then doon din sa very strict din yung nag-check doon sa los-los, or minsan kasi may mga applicants yung los-los sila, buhat siguro dahil sa dati nilang trabaho ay talagang mga heavy, ayan, yung mga mabibigat na trabaho, kaya nagkakaroon sila ng los-los. Pero hindi naman sila, slight lang, hindi naman under of disqualification. Mag-i-instruction lang yung doktor kung anong gagawin mo kung papaoperahan, yan. Pero when it comes of eyes, na colorblind ka, possible na disqualification, kasi importante yan yung eyes. Very strict sila dyan, yung medical group yan ng Army, ng Philippine Army. Yan, yung los-los, yan, tattooing, ayan, very strict din yung dyan sa mga tattoo. Dapat mas maganda pag pumasok ka sa sundalo, wala kang tattoo, very cleared yung katawan mo, malinis. Yan. Then sa tainga naman, dapat bawal din yung hikaw, pero hindi sila ganong dyan, kasi pwede mo naman siyang patahi back to normal. Hindi ka ma-disqualify dyan. Ayan, yung tattoo ganun din, pinapatanggal para magawa ng paraan at makapasok ka. Huwag lang yung eyes na color blind na grabe, yan talagang disqualified, kasi importante yan yung mata. Ayan, yan yung sa physical. Then with sa medical naman, physical exam yun, diba? And then medical, ayan, dapat okay yung x-ray mo, normal yung tibok ng puso mo, yung baga mo normal, wala kang ini na sakit sa internal. Ayan, yung drugs mo, yung ihi mo normal. Ayan, kasi tinitest naman yung drugs doon kung ikaw ay drug user o ini. Ayan, yan ang next ng after trade test, yung physical and medical exam, including na rin doon sa physical and medical exam yung neuro exam, yung tinitest yung neuro mo kung normal, kasi yung iba talagang abnormal. Kaya ang tendency para maiwasan yung mga aksidente na kunting problema lang ng mag-asawa na hindi pagkakaunawan, halimbawa in the future na maging army, ay yung tropa ang pagbabalinan, kasi marami ng mga issue dyan dahil hindi lang pinayagan na mag-passes o break o any privilege, dahil na rin sa circumstances na baka alert, ay ang ginawa, pinagranat-rat yung tropa. Yung mga ganung bagay dapat maiwasan, kasi dapat yung neuro fit, neuro. Ayan, yan, after that yun lang ang magiging nakapaloob doon sa physical and medical exam, yung mga gagawin. After that, for the next vlog, tatakot ko naman kung anong susunod ng physical and medical exam, kung ikaw ay makapasa na doon sa mga gagawin sa physical and also the medical exam. Physical and medical, makapasa ka doon kung ano ang susunod. Yan guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aking video. I hope especially to all aspirant applicant na kahit paano makabigay man lang sa inyo ng idea o yung knowledge within regards sa pag-apply. Yan guys, maraming salamat. Thank you. What's up mga ka-squad? Good morning sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin today. So guys,
gusto kong i-proceed yung napag-usapan natin nung nakaraan regarding sa physical and medical exam ng Philippine Army. So, bago tayo magsimula ng ating discussion, intro muna tayo. Yan guys, welcome to my YouTube channel, no? Ang pag-usapan natin ulit ngayon ay regarding sa board interview. Ito yung part 7 ng ating discussion. So guys, ito yung ikukwento ko ay based on my experience as naging applicant hanggang naging enlisted personnel ng Philippine Army. So guys, after ng physical and medical exam, nagkaroon kami ng formation para doon sa dissemination kung sino ang pasado at mag-proceed doon sa board interview. Okay. Nung totally alam mo na yung pasado ka na, halimbawa pasado ka na doon sa physical and medical exam, you proceed doon sa tinatawag na board interview ng Philippine Army. So, doon guys, ang kabuuan o kaganapan doon sa board interview, 10 kami nagkaroon ng formation, ano, kaharap namin yung mga mag-interview mula sa mga official and yung mga matataas na ranggo sa enlisted personnel, mga master sergeant. Okay, doon guys, tinatanong lang naman yung based on your sa inyong sarili, tinatanong ka ayon sa iyong sarili. Ang common na tanong doon sa mga naalala ko ay tinanong nila kung bakit gusto mo maging sundalo, then anong maitutulong mo sa unit, karapat dapat ka maging sundalo. Yan ang mga common na tanong na dapat masagot mo ng maayos, no? Fluently, eye contact, no? Then naka-formation ng maayos, then answer briefly, kahit maiksi, basta tumpak. Yun. Huwag nang palingon-lingon na ganito, ganon, o tingin sa taas. Kailangan eye contact kung sinong nagtatanong sa'yo, kung sa mga nag-i-interview, doon ka lang tumingin. Yun, dagdag puntos din yun. Yan. Yun lang naman guys ang nagiging question doon sa interview. 10 kayo nag-formation, tapos kung sinong, pag tinawag yung pangalan mo, mag-ST forward ka lang. Then mag-introduce ng pangalan mo. After mo mag-introduce, mag-question na yung, magtatanong na yung nag-i-interview. Pag hindi pa satisfied doon sa unang sagot, magpa-follow up question sila. Yan. Then pag na halimbawa naman doon sa unang mong tanong ay satisfied na sila doon sa sagot mo, it means na talagang kumpiyansa ka na mapipili ka doon. Yun lang guys, no? Gusto ko lang i-share, maiksi lang naman ito. Yun lang naman ang naging kaganapan sa board interview. Kailangan prepare ka at mawala yung kaba bago ka magharap dun sa mga mag-i-interview. Yun guys, maraming salamat, lalo na sa mga legit kong subscriber, no? Huwag kayong magsawa na panoorin ang aking mga video, makabigay man lang ng konting idea, lalo na dun sa mga applicant na gustong maging sundalo ng Pilipinas. So guys, i-shoutout muna, no? Shoutout ko muna si Sibling Avenue, yung kaburo ko, no? Isa ring vlogger na taga Palawan. Guys, suportahan nyo yung kanyang YouTube channel, ano? Sibling Avenue, siya ang gumawa ng intro natin. Kaya very nice, napakagandang intro na ginawa niya sa atin dahil sana all. Yun guys, maraming salamat. Thank you. What's up mga ka-squad, magandang araw sa ating lahat. Ayan, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating discussion ngayon. Ito guys ay gusto ko lang i-share, lalo na dun sa mga aspirant applicant na gustong maging member ng Armed Forces of the Philippines o kahit sa other agencies like PCG, PNP, and etc. No? So guys, bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayon, gusto ko muna sana kayong anyayahan o iimbitahan na pakipindot na rin yung subscription at pakiclick na rin yung notification bell para sa mga update na mga videos. So guys, bago tayo magsimula, papasukin ko muna yung aking pinaka the best na intro.
ka-squad, proceed na tayo sa ating mga pag-uusapan ngayon. Ito ay pangpalakas loob o hilong dun sa mga katanungan ng mga aplikante na gustong pumasok sa Armed Forces of the Philippines. Ito kasi yung mga common na tanong, basically na tanong na pumapasok sa kanilang isipan, lalo na kung meron silang ganitong kalagayan. So ang unang tanong natin, ito may note ako dito ito kasi ay based on my experience at sa mga kasamahan ko na mayroon itong kalagayan. Una, ang tanong ng mga karamihan ng mga applicant, bawal ba ang may butas ang tainga? of course, kung yung Philippine Army ang tatanungin mo, bawal yon. Kasi dapat pag lalaki ka, siyempre wala kang hikaw dapat. Yun ang natural, yun ang nature ng isang lalaki. Yung naghihikaw lang naman mga katropa, mga ka-squad, ay babae siyempre. So dahil andyan na yan, may butas na yung tainga mo halimbawa, may hikaw ka na, may solusyon naman dyan. Ang advice siya ng army, ng magsi-check up sa'yo, ay ipatahi mo yung butas. Ipatahi mo yung butas. So walang problema doon, hindi ka naman subject to disqualification o hindi ka naman ma-subject to disqualification. Ang gagawin mo lang dyan kay squad aspirant ay ipatahi mo yung butas, ipaayos mo yung tainga mo na kung may butas, ipatahi mo. Wag yung butas dito yung butas yung nilalagyan dito yan ang mga common, walang problema yan, hindi gaano mabigat yan ay nagagawa ng paraan. Yan yung una. Sana Pangalawang tanong, Bawal ba ang tato sa Philippine Army? of course bawal yon. Pero dahil gusto ni Philippine Army na ma-consider, gusto ni Philippine Army na siyempre magkaroon ng consideration sila dahil ito naman ay natatanggal yung tato. So ang magiging recommend nila ay patanggal mo muna yung tato. Kasi ako, may kaibigan ako na ang laki ng tato niya dito sa braso. So kasi requirement na dapat being applicant ay wala kang tato, so pinatanggal niya muna yung niya, pinasunog niya, pinatanggal. Napakasakit. Mas maganda na kung ikaw talaga ay pangarap mo maging sundalo, wag ka na magpatato. Wag mo nang lagyan ng tato yung katawan mo, which is yun naman ay natural, kasi pinanganak tayo sa mundo na walang palamuti sa katawan. Wag mo nang dagdagan. Be contented kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa iyo, Wag ka nang mas matalino pa sa Diyos. Ipinanganak kang walang hikaw, lalaki ka, wag mo nang lagyan. Ipinanganak kang wala kang tato, wag mo nang lagyan. Artist, yan ay sanlibutan na lang yan, pang sanlibutan na lang yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Yon, pag ikaw may tato, ipatanggal mo lang, walang problema yan. Acceptable yan ng Philippine Army. Unless before ka mag-process ng iyong application form as into regular forces ng Philippine Army, dapat ipatanggal mo na, kasi required yan na walang tato yung isang applicant, non-tattooing. Yun ang pangalawa. Ang pangatlo natin guys, mga ka-squad, Bawal ba ang los-los? of course bawal, pero dapat maaga pa lang, bago ka mag-a-apply at gusto mo talagang pumasok sa Philippine Army, ipa-opera mo na agad aspirant or guys, kasi pag andun ka na sa processing at buo ka pa lang magpapa-opera, siyempre magpapagaling ka pa niyan, so yung mga kasamahan mo, yung mga kabats mo, nag-take out na, ikaw nagpapagaling pa lang. So kumbaga sayang yung panahon, sayang yung oras, at tumatakbo yung edad mo, baka maabutan ka pa ng age limit. So dapat, kung yung nasa ng puso mo gusto mong pumasok at magserbisyo sa bayan, dapat ipa-opera mo na yung los-los mo na yan, kung hindi naman yan grabe. Yan yung pangatlo natin. Lahat naman yan nagagawa ng paraan, ito sagot doon, tugon doon sa mga applicant na nagtatanong, para mawala ang kanilang balisa sa kanilang isipan at maging focus sila doon sa kanilang pag-apply. Yes, sir! Pang-apat, bawal ba ang may asawa? Of course bawal yun.
Yun ang requirements ni Army, kasi nakalagay dun sa requirements ay single, hindi married, no? Unless siguro unless kung ikaw ay hindi kasal at may anak ka, pasalamat ka na lang kung makalusot ka dun sa BI o background investigation na kinakandak ni Philippine Army. Pag ma-background ka at na-find out na ikaw ay may anak, of course you are subject to disqualification dahil papasok ka dun sa honor code, you are lying, no? So yun ang natapik natin yung nakaraan, yung tatlong possible ng disqualification ng isang applicant, no? Yan. Ano pa ba? Yun, dapat ikaw kung may asawa ka at hindi pa kasal, no? Hindi ka pa kasal o may anak ka, pasalamat ka na lang kung makalusot ka dun sa background investigation ng Philippine Army. Kung makalusot ka, hindi, thank you. Proceed ka dun sa yung mga pangarap sa buhay, no? Pero kung ikaw naman ay may asawa na, ay gusto mo talagang magserbisyo sa bayan, ay may mga paraan pa dyan. Pwede kang pumasok sa reserve forces ng Philippine Army. Nakakapagsilbi ka sa bayan, nakakapag-uniforme ka. So yun lang naman, para at least hindi sayang yung nasa mo na makapaglingkod sa bayan. Ano pa ba? Actually yun lang naman guys yung common at aking na-encounter nung ako'y aplikante. Ito lang naman, pero ito lahat naman ito, yung mga nabanggit ko ay may paraan, no, na pwedeng tanggalin. So guys, kung may karagdagan pa kayo, especially dun sa ating mga viewers na regular enlisted personnel o officer o nasa government, kung may karagdagan pa po kayo, paki-chat na lang dun sa ating comment box section para may share din natin dun sa ating mga kababayan, sa mga kabataan na gustong maging sundalo ng Pilipinas. Yun guys, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay ng aking YouTube channel. Kung ikaw guys ay bago pa lang sa aking channel at napadaan sa iyong wall, sa iyong newsfeed, huwag mong kalimutan pakipindot na rin yung notification bell at pakiclick na rin subscribe at pakishare na rin doon sa mga aspirant na gustong pumasok sa sundalo ng Pilipinas. Yan guys, at huwag kalimutan mag-comment, magtanong lang sa comment section at sa abot ng aking makakaya sasagutin ko at i-share ko sa inyo, no, hanggang sa mag-guide kayo hanggang sa maging ganap kayo na sundalo. And guys, maraming salamat. Thank you. What's up mga ka-squad, magandang araw sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So welcome to my YouTube channel. This is me once again, GR Bat Vlog. So guys, ang ating pag-uusapan ito ay comment ng ating taga-subaybay at aspirant applicant. Ang kanyang tanong ay ito. So guys, bago natin i-proceed ang pagsagot doon sa tanong ng ating aspirant, gusto ko lang kayong anyayahan, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutan i-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para sa mga update na videos, lalo na doon sa mga aspirant at gustong pumasok sa sundalo ng bayan ng Armed Forces of the Philippines. So guys, proceed na tayo doon sa ating tanong kanina ng ating aspirant, ating pinakita kanina sa screen. So ang unang-unang mong gagawin guys, kung ikaw ay halimbawa fully completed ka na sa mga documents, sa mga papers na pinapakomply sa'yo ng unit,
at may order ka na, ready to take out na lang, ang dapat mong paghandaan unang-una, siyempre yung iyong sarili, physically at mentally prepared. Bakit? Kasi ang pupuntahan mo dun guys ay hindi pasyalan kundi pagsasanay, so dapat physically ka at emotionally na rin, kasi doon talagang kasabay yung lungkot mo na rin sa pamilya mo, at kung may girlfriend ka, sa girlfriend mo, yan, kasama na yan sa mga emotional na ma-encounter mo. Magkakaroon ka talaga ng lungkot lahat yon. Una, siyempre, ayun, una, physically and emotionally, mentally prepared. Pangalawa, huwag ka nang magdala ng pera, o kung magaling ka magtago, mas mainam, kasi it's up to you kung gusto mo magdala ng pera, no? Pero pag makita yun ng instructor doon sa training center sa DTS, ay siguradong kukunin nila yan at itatago, dahil ang panuntunan o yung rules ay bawal magdala ng pera, dahil wala ka namang paggagamitan yon, kasi lahat doon libre. Pagkain, ayan, laundry, may taga laundry rin doon, may naglalaba rin, kaya no need na magdala ka pa ng pera. Pero it's up to you kung magaling ka magtago, yan ang realidad, yan ang reality based on my experience. So pangatlo, siyempre yung mga personal belongings mo, kailangan mong i-prepare yun. Unang-una, sabon na panligo, piliin muna yung safeguard, kasi ang pupuntahan mo doon ay hindi mall, ang pupuntahan mo doon ay rugged na pagsasanay, dugyot, expectation mo na yun kasi training So para hindi ka tablahan ng virus, safeguard na ang bilihin mo para doon sa mga anti-germs na didikit sa iyong katawan. Babe, ikaw pa rin yung baby ko. Ang baby ko. Ang piliin mo yung safeguard na bibilihin mo, yung 4-5 months na. Yan. Damihan mo na para hindi ka na palabas-labas at hindi na masyadong hassle sa'yo. Hindi ka na maparusahan kung sakaling mag-take life ka. No? Pangalawa, yung panlaba. Pangalawa. Pangapat, mag-prepare ka na rin ng iyong panlaba. Kasi although na may laundry doon, pero minsan, siyempre dahil pawis, ulan, dumi, yung laundry kasi kuminsan once a week lang so at least pwede ka maglaba ng personal mo, no? So magdala ka na rin ng panlaba mo, good for 5 months, kasi 4 to 5 months yung training. Ayan, ano pa ba? Huwag ka na magdala ng pagkain, kasi doon sa training center libre na yung pagkain, almusal, tanghali, hapunan. Kasi pag makita nila na magdala ka ng pagkain doon sa bag mo, kasi magkakaroon niya ng balasahan doon sa mga bag, anong mga dala, ipipick up yun ng training center. Yung makikinabang lang nun, yung instructor. Yan o. So ito reality guys, hindi naman to walang pakunwari ito, kasi nasaksiyan ng aking dalawang mata yung aking mga kasamahan na nagdala ng chocomucho, mga chocolate. Yan kasi ang masarap sa isang nagtitraining masarap sa kanila, masarap sa isang nagtitraining yung matatamis. Ayan, kaya puno-puno sila ng chocolate, nagbabaon sila ng maraming chocolate. Yan, kukunin nila yan, siyempre aalisin, kaya huwag ka na magdala ng pagkain. Tapos panglima, i-prepare mo na rin yung brief mo. Magdala ka na ng marami, mas maganda, kasi kung konti lang ang dadalhin mo, tapos everyday lagi kang pinapawisan, ang tendency niyan, kung paulit-ulit mong sinusuot yung brief mo, magkakagasgas yung singit mo. Mas maganda na yung marami na, para at least marami kang pampalit.
Tapos wag ka nang magdala ng maraming damit na pang sibilyan kasi hindi ka naman mamasyal doon. Bumili ka na lang ng athletic na t-shirt saka shorts, no? Yung olive green. Yan, mabibili naman yan sa mga military supply. Mas maganda na magbili ka na ng marami. Mga good for 1 week, mga 7 pirasong shorts at 7 pirasong t-shirt. Ayan. Para although na pagdating mo naman sa training center, meron naman silang tinatawag na issue-matic. Issue-matic. Pero siguro mga 1 month before pa ma-release yun, yung issue-matic. So mas maganda na magdala ka na ng extra, bumili ka na ng extra ng t-shirt doon sa mga military supply. Ayan. Yun lang naman guys, no? Unang-una, physically, emotionally, and mentally prepared. Mag-prepare ka na ng sabong panligo, good for 4 to 5 months. Ganon din yung panlaba. Yan, mag-prepare ka na rin. Close up, yan, yung Colgate mo. Mag-prepare ka na rin ng malaki na, yung good for 4 to 5 months. Yan, para hindi ka na mahirapan magpabili sa labas. Tapos t-shirt. Yan, yung athletic na, yung olive green. Huwag ka na magdala ng maraming sibilyan. Siguro magdala ka lang ng isang pantalon saka isang damit na pangpurmahan para dun sa open collar. Kasi minsan nga dun sa open collar hindi na, kasi may sarili kayong ipapagawa na uniform para dun sa open collar. Tapos brief, no? Mag-prepare kayo ng brief, mas maganda, mas maganda. Yan, yun lang naman guys ang most important na i-prepare mo bago ka mag-proceed sa DTS, no, sa training school. Yan. So guys, hope na marami naman kayong napulot na idea para at least kung ikaw ay ready na para dun sa pagsasanay bilang pagsasanay bilang isang sundalo, at least mayroon ka ng basihan na dapat mong i-prepared, no? So guys, maraming salamat. Once again, huwag niyong kalimutan i-follow na rin yung aking Facebook page, yung GRBat Vlog. Marami rin akong mga upload na videos in regards din sa military and sa mga firearms. So guys, maraming salamat. Shoutout mga ka-squad, magandang araw sa ating lahat. Ayan, welcome to my YouTube channel, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating pag-uusapan ngayon. So guys, ang ating topic ngayon ay patungkol naman ito sa scope ng neuro exam, no? Yung buong kaganapan ng neuro exam. So guys, aking i-share sa inyo based on my experience nung ako pa'y aplikante, yung step by step ng pag-exam ng neuro. So guys, kung ikaw ay interesado sa usaping sundalo ng bayan at gusto mong pumasok sa Armed Forces of the Philippines, saktong-sakto guys, ang channel na ito ay para sa'yo. So guys, huwag mong kalimutan i-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para sa mga update na videos. So guys, proceed na tayo. Ayan mga ka-squad, welcome back to my YouTube channel. So bago tayo mag-proceed guys doon sa ating pag-uusapan, disclaimer muna tayo, no? I'm not a member of recruitment center and also I'm not a member of neurologist, no? O yung mga nagpapa-exam ng neuro, no? Ito ang aking i-share ay based on my experience as applicant. So ngayon mga ka-squad, tuloy na tayo dun sa ating pag-uusapan ngayon, ang tungkol dun sa scope ng neuro exam ng isang applicant. So may dalawang uri ng exam ng neuro. Meron siyang written exam at meron siyang verbal exam. Dun unahin natin yung written exam.
sa written exam, mayroon silang tinatawag na complete the sentence. Ito ay binubuo ng 60 items, no? So bibigyan ko lang kayo guys ng idea regarding dun sa complete sentence. Dapat kung ikaw ay sasagot dun sa complete sentence, dapat ay consistent and hindi pa bago-bago. Halimbawa, ang ako ay matatakutin sa. So kung ang sinagot mo aso, possible na yung unang tanong mo doon na ma-encounter mo ay ma-encounter mo sa huli. Iba ang question pero ang sagot ay isa. Halimbawa, kakatwa pero ako ay takot sa. Yun. Pag sinabi mong elephant o iba naman ang sagot mo dun sa aso na yun ang unang sagot mo sa una, ayun ang titingnan ng neurologist na hindi ka consistent dun sa mga decision mo when it comes of decision making and yung na mindset mo. Kasi ang tinitingnan ng neuro dyan o ng nagpapa-exam o nag-i-interview ay yung sagot mo. Dapat walang pabago-bago at may paninindigan ka doon sa mga nasagutan mo. Yan guys yung example doon sa complete sentence na 60 items. Then yung pangalawa doon sa written exam pa rin ay 300 items. Ito naman ay English na 300 items ng mabilisan, time pressure. So kailangan ganoon din pag may tanong dun sa una, ang possibilities ay meron repetition question dun sa pinaka gitna or huli. Dapat ang maging sagot mo ay consistent, hindi rin pa bago-bago. Kasi yung mag-interview sa'yo ay kukuha lang ng isa, dalawa o tatlong question pertaining dun sa sinagutan mo sa written exam. So, pangatlo, mayroong drawing naman ito. Ito, saklaw pa rin ng written exam. Mayroong drawing na male and female. So dun sa male and female, dapat very specific, no? Pag halimbawa ito drawing mo ay male, so dapat maiksi ang buhok, maganda ang pagka-drawing mo, although na hindi naman kagandahan, basta very specify na ang sagot mo doon sa kanyang katangian ng isang lalaki. Halimbawa yung tainga, talagang lalaki, walang hikaw, and then may ilong, may mata, may kilay, na may bibig, may ngipin, ayan. Tapos yung kuko i-specify mo rin, kahit hindi naman siya ganong perfect, basta may specify na may kuko siyempre yung tao, ayan. So ang ginawa ko kasi, ito share ko na lang, yung ginawa ko kasi nung akong nag drawing ay nakabarong Tagalog para yung tuhod medyo hindi naman tapos yung siko nag-curve lang ako doon ng kaunti para ma-identify na yun yung siko niya. So naka-shoes, naka-sapatos para hindi mo na ganong i-identify yung paa, para saklaw na yun dun sa sapatos. Ayan, nakabarong Tagalog. Din sa babae naman, yan dapat i-identify mo rin. Mahaba ang buhok, ayan, yung kilay, yung mata, pilik mata, ilong, bibig, tainga na may hikaw, yan, naka-blouse, yan. I-identify mo na siya ay babae. Then after that, matapos mong madrawing male and female, na explanation yan, i-describe mo naman kung sino yun yung lalaki na yun, yung ba ay tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo, kung sino man na malapit sa'yo. Ganon din yung sa babae, explain mo, i-describe mo kung mama mo yon, kapatid mo yon, o kung sino mang taong malapit sa'yo. Dapat yung sagot mo ay very brief, maiksi lang pero exact. Kaya mo idipinsa doon sa interview in case na maitanong ng
ng interviewer sa'yo, yung mag-i-interview. Ayan. Yan guys, yung saklaw ng written exam. Una, complete na 60 items. Pangalawa, 300 items. At pangatlo, yung drawing, male and female. Then doon naman sa verbal exam, ando na yung initial interview. Ganun, at final interview. Doon sa initial interview, ang mag-i-interview sa'yo, kukuha doon ng tanong, doon din sa written exam mo, na hindi siya convince doon sa sagot mo, kaya doon sa interview na gagawin sa initial, i-confirm niya sa'yo. Dapat i-depensa mo ng maayos. At pag ikaw naman andun na sa room o doon ka na sa interview, dapat eye to eye contact, dapat kung pinapatayo ka, dapat nakatayo ka ng maayos. Pag pinapaupo ka, dapat umupo ka ng maayos. Habang walang instruction na mag-i-interview sa'yo, huwag mo munang gagawin. Halimbawa, kung pinapaupo ka, mag-upo ka. Pero kung hindi ka pinapaupo, huwag kang umupo. On that note, kung halimbawa gawin mo yung bagay na hindi niya sinasabi, possible ay palabasin ka na. Hindi man niya direct na sasabihin na bagsak ka na, pero talagang laglag ka nun. Kasi ang pinag-aaralan ng neurologist na mag-i-interview ay yung attitude mo, and then yung mindset mo, na kung hindi ka ba may saltik. Yeah. Kailangan kasi tinitingnan niya yung galaw mo, saka yung paano ka sumagot. Ayan. Din doon sa initial interview, doon sa final interview na mangyayari, confirmation lang naman yon. Parang kukuha lang ng tanong doon sa initial, or basta lahat ng tanong doon sa initial and final interview ay nakabase lang doon sa written exam mo na ginawa, doon sa 60 items na complete sentence, doon sa drawing. Yun lang, kasi lahat ng question na yun ay based on yourself, sa sarili mo yon. Kasi yung sa neuro, doon sa complete sentence, kumbaga dinidescribe mo kung ano ka. Doon siya kukuha ng mga katanungan na dapat mong madipinsahan at maisagot ng maayos. Yun guys, yan ang kabuuan ng neuro exam. Yan. Una, ulitin ko lang ha. Doon sa written exam, mayroong complete sentence, 60 items. Mayroong 300 items na English naman yun. Tapos may drawing, male and female. Din sa verbal, mayroon siyang initial interview and final interview. Take note guys, time pressure ito ha. Binigay sa amin nung kami nag-exam ay 45 minutes. Dapat masagutan mo na yun lahat. Yung written exam, 45 minutes yung written exam, yung complete the sentence, yung 300 items, saka yung drawing, male and female. Yung sa interview, walang problema yan, wala namang time pressure. Dapat masagot mo lang ng maayos yung tanong ng mag-i-interview sa'yo. So guys, hope na marami naman kayong natutunan, especially dun sa mga applicant na gustong pumasok sa pagiging sundalo in any agency ng under ng AFP or PCG man. Yan, hope na marami kayong natutunan. So guys, maraming salamat sa lahat sa pagkakataon muli. Bye bye. What's up mga ka-squad, magandang araw sa ating lahat. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Welcome to my YouTube channel. This is me, GR Bat Vlog. So guys, ang ating pag-uusapan ay regarding pa rin doon sa pag-process ng legalities pertaining doon sa firearm. So guys, i-review ko lang yung nakaraan nating discussion ay patungkol doon sa process o requirements ng LTAP or License to Own and Possess Firearm. So guys, yun ang pinaka-prior requirements kapag bibili ka ng iyong baril sa mga iba't ibang gun store. So ngayon guys, halimbawa ikaw may LTAP na, may firearm ka na,
at may firearm registration ka na rin, yung card, yung ID card. So ngayon, gusto mong dalhin yung baril mo outside your residence, ang ipaprocess mo ay PTC4 or Permit to Carry of Firearm Outside Residence. So guys, kung ikaw ay mahilig sa baril at gusto mong magkaroon ng idea patungkol dito, saktong-sakto guys, yung vlog na ito ay para sa iyo. Guys, huwag mong kalimutan at paki-subscribe ang ating YouTube channel at paki-click na rin yung notification bell para sa mga update na videos. So guys, hindi na tayo magtagal, proceed na tayo sa ating topic. Ayan mga ka-squad, welcome to my YouTube channel again. Ayan, mag-proceed na tayo dun sa ating pag-uusapan tungkol sa PTC4. Guys, ito ay renewal, no? Ito ay renewal requirements dun sa PTC4. Ang kategory niya ay active sa LEA o Law Enforcement Agency, guys, no? Saka na lang natin itatakal o i-discuss yun sa mga businessman, sa mga private employees, sa mga civilian. Ito ay sa law enforcement agency na magre-renew ng kanyang permit to carry. So ito guys ang mga requirements na i-comply mo bago ka pumunta doon sa krami. So guys, before that, gusto ko muna i-shout out si Kuya Lan Moto TV. Ayan, isang Palawan vlogger, at ang kanyang content ay more on motor, accessories, and electronics. Pakisuportahan nyo guys, at ang kanyang YouTube channel, ganun din, i-subscribe nyo na rin siya. Ayan, marami kayong matutunan sa kanyang content. Yun guys, proceed na tayo dun sa ating discussion. Ayan, ang unang requirements ay PTC4 application form with notarized, no? So before ka magpunta ng krami, make sure na mayroon ka ng application form para hindi ka na maabala doon sa loob ng krami. Ang application form nito mga ka-squad ay pwede nyo namang i-download through Google. I-search nyo lang yung PTC4 application form. Ayan. Then notarize, para pagpunta doon sa krami ay magpipila ka na lang, hindi ka na maabala, hindi ka na masyadong maabala. Ayan. Then pangalawang requirements ay ID o Certificate of LTAP. Ito guys ay photocopy lang. Ayan. Then yung pangatlo ay yung Certificate of Firearm ID, photocopy rin ito guys. Supporting documents doon sa yung application form doon sa PTC4. Ayan. Then yung pang-apat naman guys ay NBI clearance. Ang NBI clearance guys ay hindi pwede yung photocopy. Ang required ni krami o ni FEO ay original ng NBI clearance. Pang-anim na requirements ay appointment order. Appointment order kung ikaw ay Navy. Ito ay guys sa mga active kasi sa mga reservists ang hinihingi nila ay G9 order, G9. Pero sa ating mga active, sa ating mga regular forces, ang hinihingi ay appointment order. Ayan. Kung ikaw ay Navy, kung ikaw ay Army, Marines, Coast Guard, sa PNP at iba pang mga law enforcement agency. Ayan. So ang pang-pito natin guys na requirements ay yung Certificate of Duty Status. Ayan. Saka non-pending case. Ito guys ay original copy. Ayan. Ito naman guys ay makukuha sa inyong sa batalyon, sa brigade o sa division. Yan. Pwede kayong mag-request doon sa inyong intended na office, doon sa inyong opisina. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa company, sa batalyon,
sa division, sa brigade. Ayan. So pangwalo guys ay office ID. So sa ating mga armed forces, sa ating mga army ay military ID ang hanap. Kung ikaw naman ay PNP, siyempre yung PNP ID. Ayan. Then pangsyam na requirements para doon sa renewal ng LTAP sa law enforcement agency ay yung LTAP. Dapat guys, mas maganda na bago ka mag-renew ng inyong PTC4, dapat hindi mo na expired yung LTAP mo. Hindi mo na expired yung LTAP mo. Kasi pag expired na guys ang LTAP mo at bago ka nag-renew ng PTC mo, ay mag-undergo ka pa ng drug test. Ayan, yun kasi ang requirements dun kay LTAP eh. Yung license to own and possess firearm. Ayan. So dapat before mag-expire yung LTAP mo, makapag-renew ka na ng PTC4 mo. Kasi ang LTAP ay requirements doon sa PTC4. So kung ito naman guys ay expired na yung LTAP mo, kailangan mo mag-undergo ng drug test. Ayan. Na ito naman ay doon sa Krami. Doon mo naman sa Krami ma-avail. O siguro sa ibang mga clinic na authorized ni Krami. Ayan. So guys, ayan, maraming salamat, no. Hope na marami kayong matutunan, at least magkaroon man lang kayo ng idea doon sa pag-process ng inyong LTAP para hindi na kayo masyadong maligaw, no. So guys, para sa ibang karagdagan na mga information pertaining in this matter doon sa pag-process ng legal na baril, pwede nyong bisitahin yung Facebook page ng PNP. Pwede kayong pumunta doon sa FAO system, doon sa FAO ng PNP ng Facebook page. Yan. Yun guys, maraming salamat sa panibagong pagkakataon mulit makapag-share. Thank you.